Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na puno ng pangarap, pighati at pagbangon. Sabi nila, ang kasal ay isang sagradong pangako. Paano kung ang mismong taong pinangakuan mo ng habambuhay ang siyang magiging dahilan ng iyong pagkadurog? At paano kung sa gitna ng abo ng iyong nasirang mundo, isang munting ilaw ng pag-asa ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas upang muling bumangon? Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling champagne glass. Ang halimuyak ng mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa ay humahalo sa matatamis na pabango ng mga panauhin mga senador, negosyante at mga tinitingalang pangalan sa alta sosyedad. Nasa gitna ng lahat si Elisa Santos Ilustre, nakasuot ng isang kumikinang na silver gown na para bang siya ang reyna ng gabing iyon. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo. Isang perpektong gabi, isang perpektong pagdiriwang. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Eliza ay hindi abot sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, ang mamahaling bestida ay isang kostiyum na ipinasuot sa kanya para sa isang pagtatanghal. Isang pagtatanghal ng isang masaya at perpektong pagsasama. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Nakita niya si Mateo sa di kalayuan, napapaligiran ng mga kaibigan, tumatawa ng malakas sa isang biruan. Napakakisig nito sa suot na taksido. Ang lalaking pinangarap niya noon. Ang lalaking tila unti-unti nang nawawala sa kanya ngayon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang tipid na ngiti lamang ang isinukli sa kanya ni Mateo bago muling ibinaling ang atensyon sa mga kausap. Naramdaman ni Elisa ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay na may hawak sa kopita. Ilang oras pa ang lumipas na tila mga taon. Bawat pagbati, bawat pagngiti, bawat pag-arte ay parang pagod na bumabaon sa kanyang pagkatao. Nang sa wakas ay umuwi na ang huling bisita, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kanilang mansyon. Pumasok si Elisa sa kanilang malawak na silid tulugan. Inilapag niya ang kanyang maliit na clutch bag sa ibabaw ng kama at nagsimulang tanggalin ang kanyang mga alahas. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Mateo ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng daan-daang bisita kanina. Hindi siya nilingon ni Mateo na nagtanggal ng kanyang kurbata. Naging matagumpay ang party. Basag ni Elisa sa katahimikan. Gaya ng inaasahan. Sagot ni Mateo. Malamig ang tono. Lumapit si Elisa. Hinawakan ang braso ng asawa. Mateo, mag-usap tayo. Walang salitang hinila ni Mateo ang kanyang braso palayo. Lumakad siya patungo sa kanyang study table. May kinuha mula sa drawer at malakas itong inilapag sa ibabaw ng kama. Isang brown envelope. Sa loob mga resulta ng laboratorio. 5 taon, Elisa. 5 taon na tayong sumusubok. 5 taon mo nang sinisisi ang sarili mo. Sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay may diin. Pero oras na para malaman mo ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang binubuksan ang envelope. Binasa niya ang mga salitang hindi niya maintindihan. Hindi ko maintindihan. Halos pabulong niyang sabi. Humarap sa kanya si Mateo, ang mga matay walang emosyon. Simple lang, Elisa. Ang problema ay nasa akin, isang sampal na katotohanan. Ngunit imbis na makaramdam ng ginhawa na hindi siya ang may problema, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Hindi dahil sa resulta, kundi sa paraan ng pagkakasabi ni Mateo. Malamig, malayo, parang isang negosyong kailangan lang tapusin bago pa man siya makapagsalita. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Mateo, na may daladalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay puno ng pekeng pag-aalala. Hija, nakita kong bukas ang ilaw ninyo. Ayos lang ba ang lahat? Tanong nito
Ngunit ang mga mata ay nakatingin kay Elisa na para bang sinusuri ang bawat kahinaan niya. "Ma, we're fine. We're just talking." Sagot ni Mateo, umiiwas ng tingin. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting hindi kailanman umabot sa mga mata. Lumapit ito kay Elisa at marahang hinaplos ang kanyang likod. "Alam mo, Elisa, sa isang pamilyang tulad ng sa amin, ang pinakamahalaga ay ang susunod na henerasyon. Ang isang asawang hindi kayang magbigay ng tagapagmana ay isang kabiguan. Bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema." Nang gabing iyon, mag-isa si Elisa sa kanilang kama. Si Mateo ay natulog sa guest room. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang asawa mula sa balkonahe. Dahan-dahan siyang bumangon, umaasang marahil ay gusto na nitong makipag-ayos. Napatigil siya sa likod ng kortina nang marinig niya ang tono ng pananalita ni Mateo. Isang tono na puno ng lambing. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig para sa kanya. "Oh, I miss you too. Pasensya na kung naging magulo ang araw na ito. Babawi ako sa'yo, pangako." Isang mahabang katahimikan. "Sina?" "Matulog ka na, Isabel." Kinabukasan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang almusal. Si Elisa ay hindi nakatulog. Ang pangalang Isabel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Si Mateo na may abala sa pagbabasa ng dyaryo, nagtatayo ng pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi na natis ni Elisa. Sino si Isabel? Bahagyang natigilan si Mateo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dyaryo. Isang pamilyar na inis ang mababakas sa kanyang mukha. "Anong pinagsasabi mo? Narinig kita kagabi, Mateo." Giit ni Elisa. Ang boses ay nanginginig. "Kakausap mo siya sa telepono." Isang malamig na tawa ang kumawala sa bibig ni Mateo. "Elisa, puyat ka lang. Napaparanoid ka na naman." Si Isabel Zamora ay isang kliyente lang. Pero ang tono ng pananalita mo. "Tono?" Putol ni Mateo. Tumataas na ang boses. "Lahat na lang ba ay bibigyan mo ng kahulugan? Hindi ba pwedeng pagod lang ako sa pag-aarteng ginawa natin kagabi para sa mga bisita?" "Para sa'yo?" Tumayo si Mateo at inayos ang kanyang damit. "May mahalaga akong meeting. Mag-usap na lang tayo kapag mas kalmado ka na." Iniwan siyang mag-isa sa malawak na dining hall, kasama ang mga salitang tumatagos sa kanyang puso. Siya pa ba ang may kasalanan? Siya pa ba ang nag-iisip ng sobra? Nang gabing iyon, ipinatawag sila ni Doña Esmeralda para sa isang hapunan. "Isang munting selebrasyon lang," sabi nito, "para sa bago nating proyekto." Pagdating nila sa hapagkainan, isang babae ang nakatayo na roon. Kausap ang matanda. Maganda, matangkad, balot sa kumpiyansa at mamahaling damit. Nang humarap ito, tila nawalan ng hangin si Elisa. "Elisa?" "Hija, I'd like you to meet Isabel Zamora," nakangiting sabi ni Doña Esmeralda, ang pinakamagaling na interior designer sa bansa. Siya ang mamamahala sa disenyo ng bago nating hotel. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. "It's an honor to finally meet you, Mrs. Ilustre. I've heard so many interesting things about you." Inilahad ni Isabel ang kamay. Nag-aalangang tinanggap ito ni Elisa. Ang hawak ni Isabel ay malamig, ngunit mahigpit, mapagwagi. Buong hapunan, si Elisa ay parang hangin. Ang usapan ay umikot lamang kina Mateo, Doña Esmeralda, at Isabel tungkol sa negosyo, sa mga plano, sa mga bagay na hindi siya kasali. Paminsan-minsan, pasimpleng didikit si Isabel kay Mateo o hahawakan ang braso nito habang tumatawa, at bawat galaw ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Elisa. Kinabukasan, kailangan ni Elisa na kunin ang ilang dokumento sa kotse ni Mateo. Habang hinahanap niya ito sa glove compartment, may nahulog na isang bagay sa sahig, isang maliit at kumikinang na bagay.
Isang hikaw, diamante. At tiyak niyang hindi ito sa kanya. Hawak ang hikaw sa nanginginig niyang palad. Hinarap niya si Mateo pag-uwi nito mula sa opisina. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. "Ano ito, Mateo?" tanong niya. Ipinakita ang hikaw. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Nawala ang pagkukunwari. Napalitan ito ng pagod at pagsuko. "Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin, Elisa. Anong ibig mong sabihin?" "Oo, may relasyon kami ni Isabel!" sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Gusto mo yan marinig, di ba?" "Oo, totoo. Bakit?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Elisa. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lumapit si Mateo. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit. "Bakit?" "Dahil pagod na akong umuwi sa isang bahay na puno ng kalungkutan. Pagod na akong tingnan ka at makita ang sarili kong pagkukulang. Si Isabel, binibigyan niya ako ng pahinga mula sa lahat ng ito. Mula sa pressure, mula sa kahihiyan, mula sa pagiging baog. At ako?" Humihikbing tanong ni Elisa. "Ako ang kahihiyan mo? Ako ang problema?" "Hindi mo naiintindihan, Elisa, dahil hindi ikaw ang may depekto. Umalis ka na muna. Bigyan mo muna ako ng espasyo." Tumalikod si Mateo at pabalibag na isinara ang pinto ng kanyang opisina. Naiwan si Elisa na nakatayo. Basag ang puso sa 1,000 piraso. Bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Isang alon ng pagduduwal ang biglang sumalakay sa kanya. Tumakbo siya papasok sa banyo. Nanginginig. Ilang araw na niyang nararamdaman ito, ngunit isinawalang bahala niya dahil sa stress. Ngunit ngayon, may kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang imposible, isang ideyang nakakabaliw. Sa ilalim ng cabinet, nahanap niya ang isang kahon na matagal nang nakatago. Isang pregnancy test kit na binili niya noon, sa panahong puno pa siya ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay habang ginagawa ang sinasabi sa panuto. Pagkatapos, inilapag niya ito sa ibabaw ng lababo. Hindi magawang tingnan. Ilang minuto ang lumipas na parang walang hanggan. Dahan-dahan, pinilit niyang dumilat at sumilip. Nahulog ito mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang maliit na kalansing sa sahig na gawa sa marmol. Doon, sa maliit na bintana ng puting plastik, 2 malinaw na linya ang nakikita. Positibo, hawak ang positive pregnancy test. Isang halo ng tuwa at takot ang bumalot sa puso ni Elisa. Isang milagro. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at sakit, isang munting buhay ang nabuo sa loob niya. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Puno ng pag-asa, hinintay niya ang pagdating ni Mateo. Inihanda niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, inilagay niya ang pregnancy test at isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Nang pumasok si Mateo sa silid, bakas pa rin sa mukha nito ang galit mula sa kanilang pag-aaway, ngunit hindi nagpatinag si Elisa. "Mateo, may sorpresa ako sa'yo," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa excitement. Walang interes na tiningnan ni Mateo ang kahon na iniabot ni Elisa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita niya ang laman nito, ngunit imbis na tuwa, isang blankong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha na dahan-dahang napalitan ng pagdududa. "Ano to?" malamig niyang tanong. "Buntis ako, Mateo. Magkakaanak na tayo," sabi ni Elisa. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang estranghero. "Paano? Hindi ko alam." Isang milagro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. "Isang milagro? O baka naman may paliwanag na matagal mo nang itinatago sa akin, Elisa?" Gumuho ang mundo ni Elisa. "Anong ibig mong sabihin? Mateo, paano mo nasasabi yan?"
Alam mong ikaw lang. Talaga ba? Putol ni Mateo. Ang boses ay puno ng lason. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ng mga doktor, pagkatapos kong aminin sa iyo ang katotohanan, at ngayon, bigla kang magbubuntis? Huwag mo akong gawing tanga, Elisa. Pinagdududahan mo ba ako? Humihikbing tanong niya. Dapat ba hindi? Sagot ni Mateo. Dahil sa pagkakaalam ko, baog ako. Kaya kanino yang dinadala mo? Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Ang pinakamasayang balita ng kanyang buhay ay naging isang akusasyon. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mansyon. Kinabukasan, kinausap siya ni Doña Esmeralda. Ang pekeng pag-aalala nito ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Elisa, para sa ikabubuti ng pangalan ng pamilya, kailangan nating siguraduhin ang lahat. At doon pumasok si Isabel na may daladalang tsaa para kay Elisa, umaarteng nag-aalala. Elisa, sana ayos ka lang. Nakakagulat ang balita. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ano pa man ang mangyari, nandito kami para sa'yo. Ngunit ang mga mata nito'y nagsasabing, tapos ka na. Ginawa nilang impyerno ang mga sumunod na araw para kay Eliza. Bawat galaw niya'y binabantayan. Bawat pagkain niya'y sinusuri. Pinaramdam nila sa kanya na siya ay isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Ang dapat sana'y masayang pagbubuntis ay naging isang bangungot. Isang araw, pumasok si Mateo sa kanyang silid. Mag-empake ka, sabi nito. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa pribadong isla ng pamilya. Kailangan nating lumayo sa gulo. Kailangan kong mag-isip, sabi ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng pagkalito sa kanyang boses. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Elisa. Marahil, kung silang dalawa lang, maibabalik niya ang tiwala ni Mateo. Maipapaliwanag niya ang lahat. Sumakay sila sa isang marangyang yate. Ang asul na dagat at ang mainit na sikat ng araw ay tila nangangako ng kapayapaan. Ngunit nang makarating sila sa laot, si Mateo ay pumasok sa cabin para sagutin ang isang tawag sa telepono. Naiwan si Elisa sa deck, ninanamnamang hangin. Maya-maya lumabas si Isabel mula sa kung saan. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Elisa. Sinusundo ko ang dapat ay sa akin. Sagot ni Isabel, ang mga matay nag-aapoy sa galit at inggit. Akala mo ba mananalo ka? Akala mo ba yung bastardo sa sinapupunan mo ang magliligtas sa'yo? Wala kang karapatan. Ako ang may karapatan! Sigaw ni Isabel. Ako ang nararapat para kay Mateo. Ako ang dapat maging Mrs. Ilustre. Hindi isang simpleng gurong tulad mo na walang kayang ibigay kundi kahihiyan. Habang nagsasalita si Isabel, biglang nagbago ang panahon. Dumilim ang kalangitan at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang yate ay nagsimulang umalog. Isabel, tumigil ka na. Mapanganib dito, pakiusap ni Elisa, napahawak sa rehas. Mas mapanganib ang haharapin mo kapag hindi ka nawala, sabi ni Isabel dahan-dahang lumalapit. Sinubukan ni Elisa na umatras ngunit nadulas siya dahil sa pag-alon. Sa pagkakataong iyon, itinulak siya ni Isabel. Isang malakas na tulak. Mateo, sigaw ni Elisa habang sinusubukan niyang kumapit. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling nakita niya ay ang ngiting tagumpay sa mukha ni Isabel habang ang katawan niya ay bumabagsak sa nagngangalit at malamig na tubig ng karagatan. Mamatay ka na! Narinig niyang sigaw ni Isabel. Mamatay na kayo ng anak mong yan. Nilamon siya ng dilim at ng maalat na tubig. Ang huli niyang naisip bago mawalan ng malay ay ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Amoy ng pinatuyong isda at ng alat ng dagat. Sumunod ang tunog, mahihinang alon na humahampas sa dalampasigan.
at ang ihip ng hangin sa isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping nipa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malambot ang kanyang hinihigaan. Isang papag na may manipis na kutson. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, Ineng. Isang mahinahong boses ng isang matandang lalaki ang kanyang narinig. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may kulubot na mukha, ngunit mababait na mga mata. May hawak itong isang mangkok ng mainit na sabaw. Sino? Sino po kayo? Nasaan ako? Tanong niya. Ang boses ay paos. Ako si Lando. Isang mangingisda. Natagpuan kita sa dalampasigan. Walang malay. Sagot ng matanda. Nasa San Felipe ka. Sa probinsya ng Zambales. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta roon. Isang blangkong pader ang sumalubong sa kanyang isipan. Walang pangalan, walang nakaraan, ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding takot at isang malakas na instingto na protektahan ang kanyang tiyan. Napahawak siya roon. Ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo pareho. Nakangiting sabi ni Mang Lando. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo. Si Elisa, na walang maalalang pangalan, ay inalagaan ni Mang Lando at ng mga taga-nayon. Isang araw, habang nakaupo siya sa dalampasigan at pinagmamasdan ng mga ibong maya na malayang lumilipad, tinanong siya ni Mang Lando, "Kailangan mo ng pangalan, Ineng?" Habang hindi pa bumabalik ang iyong alaala, tumingin siya sa mga ibon. "Maya," bulong niya. "Gusto ko pong maging malaya tulad nila." At mula noon, siya ay nakilala bilang si Maya. Lumipas ang mga buwan, ang kanyang tiyan ay lumaki. At kasabay nito ay ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa sanggol na hindi niya pa nakikita. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi bumalik. Ngunit hindi na iyon mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan kasama ang kanyang anak. Isang gabi, sa gitna ng isang tahimik na ulan, naramdaman niya ang matinding sakit. Sa tulong ni Aling Celia, ang hilot ng kanilang nayon, at ng iba pang mga kababaihan, buong tapang niyang iniluwal ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nang unang marinig ni Maya ang iyak ng kanyang anak, lahat ng takot at pag-aalala sa kanyang puso ay nawala. Napalitan ito ng isang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman. "Napakagwapo ng iyong anak, Maya," sabi ni Aling Celia. "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?" Hinalikan ni Maya ang noo ng sanggol. "Leo," sabi niya, isang pangalang malakas at matapang. Tulad ng tibok ng kanyang puso, noong mga panahong akala niya ay katapusan na niya. 10 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Ang buhay ni Maya at Leo sa San Felipe ay simple ngunit puno ng kaligayahan. Si Maya ay natutong mangisda at magtinda sa palengke. Si Leo naman ay lumaking isang bibo at matalinong bata. Dito, natagpuan ni Maya ang kapayapaang hindi niya kailanman naranasan. Ang bawat tawa ni Leo ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat yakap nito ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng kalungkutan na minsay naroon. Isang hapon, habang naghahanda siya ng kanilang hapunan, masayang tumakbo papalapit si Leo mula sa dalampasigan. "Nay! Nay! Tignan niyo po ang nahanap kong kayamanan!" Sigaw ng bata. May hawak na isang luma at medyo basang magazine. Pinunasan ni Maya ang kanyang kamay at kinuha ang magazine. "Ano naman yan, anak?" Natatawa niyang tanong. "Nakita ko po dyan sa may mga bato. Mukha pong importante," sabi ni Leo. Ibinuka ni Maya ang magazine. Kahit nakupas na ang mga kulay, malinaw pa rin ang larawan sa pabalat. Isang masayang pamilya, isang gwapong lalaki, isang eleganteng babae, at isang batang lalaki na kasing edad ni Leo.
Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, "Ang pamilya ilustre, ang huwarang pamilya ng taon." Napatitig si Maya sa mukha ng lalaki. Isang pamilyar na mukha. Isang mukha na nagdulot ng isang biglaang pagkirot sa kanyang ulo. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Nagngangalit na alon, isang malamig na ngiti, at isang sigaw. Mateo. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig na hindi niya namamalayan. "Nay, kilala niyo po ba sila?" Tanong ng inosenteng si Leo, na napansin ang pagbabago sa mukha ng ina. "Bakit po parang iiyak na kayo?" Ang pangalang Mateo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagbukas ng isang pinto na 10 taon nang nakasara. Pinilit ni Maya hindi. Ni Elisa nang ngumiti sa kanyang anak. "Hindi anak, may naalala lang si nanay." "Halika na, kakain na tayo." Ngunit habang kumakain sila, ang mga mata ni Elisa ay hindi maalis sa magazine na nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Ang mukha ni Mateo, ang mukha ni Isabel, at ang mukha ng batang lalaki sa pagitan nila. Isang pamilya, isang kasinungalingan. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang bumubulong ng mga alaala. Ang tawa ni Mateo noong sila'y masaya pa. Ang mapanuyang tingin ni Doña Esmeralda. Ang matamis ngunit mapanlinlang na ngiti ni Isabel. At ang huli ang malamig na tubig. Ang takot. Ang pag-agaw ng hininga. Niyakap niya si Leo na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na lamunin ng galit na nagsisimulang umapoy sa kanyang dibdib. Sa kalaliman ng gabi, isang matinding lagnat ang dumapos sa kanya. Sa kanyang panaginip, bumalik ang lahat. Nasa yate siyang muli. Nakikita niya ang galit sa mga mata ni Isabel. Naririnig niya ang sigaw nito. "Mamatay na kayo ng anak mong yan." Nararamdaman niya ang malakas na tulak, ang pagbagsak, ang paglamon ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa panaginip niya, sumigaw siya pabalik. Lumaban siya. Nagising si Elisa na humihingal, basang-basa ng pawis. Ang madilim na kwarto ng kanilang maliit na kubo ay tila umikot. Umupo siya at napahawak sa kanyang ulo. Wala na ang blankong pader. Wala na ang amnesia. Bumalik na ang lahat, ang bawat detalye, bawat sakit, bawat kasinungalingan. Siya si Elisa Santos, ang asawa ni Mateo Ilustre, ang babaeng tinangkang patayin, ang ina ni Leo, ang tunay at nag-iisang tagapagmana. Kinabukasan, hinanap niya si Mang Lando na nag-aayos ng lambat. Ang matanda ay ngumiti nang makita siya. Ngunit agad ding napansin ang pagbabago sa kanyang aura. "Maya, ayos ka lang ba? Anak, namumutla ka." "Hindi po ako si Maya." Sabi niya, ang boses ay matatag. "Ang pangalan ko po ay Elisa." Ikinuwento niya ang lahat mula sa kanyang kasal, sa pagpapahirap ng pamilya Ilustre, sa pagtataksil ni Mateo, hanggang sa gabing itinulak siya sa dagat. Nakikinig lang si Mang Lando. Ang mababait niyang mata ay unti-unting napuno ng galit para sa mga taong nanakit sa kanya. "At ngayon, anong plano mo, Elisa?" tanong ng matanda. Tumingin si Elisa kay Leo na masayang naglalaro ng saranggola sa di kalayuan. "Noon, ang gusto ko lang ay makatakas. Ang mabuhay para sa anak ko. Ngunit ngayon, nakikita ko ang picture na iyon. Nakikita ko sila na masayang namumuhay sa kasinungalingan habang ang anak ko ay lumalaki ng walang kinikilalang ama, ng walang karapatan na dapat ay sa kanya." Humarap siya kay Mang Lando. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyong hindi pa nakikita ng matanda sa kanya. "Di na ako tatakbo. Di na ako magtatago." 10 taon silang namuhay sa kapayapaan. 10 taon silang naniwala na nagtagumpay sila.
Panahon na para malaman nila ang totoo. Ngunit, anak, mapanganib, babala ni Mang Lando. Makapangyarihan ang mga ilustre. Pera at koneksyon ang kanilang armas. At ako naman, sabi ni Elisa, habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Ang armas ko ay ang katotohanan at ang pagmamahal ko para sa aking anak. Pumasok siya sa loob ng kubo. Kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng 10 taon. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para makapagsimula. Kinuha niya ang isang lumang cellphone na bigay sa kanya ng isang kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang naghahanap siya sa internet. Isang maliit na law office sa Maynila. Ang kanilang slogan, para sa mga inaapi, para sa mga walang boses. Nagdial siya ng numero. Sumagot ang isang babae sa kabilang linya. Ate Romero's Law Office. Good morning. Huminga ng malalim si Elisa. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Hello? Sabi niya. Ang boses ay hindi na boses ng mahinang si Maya, kundi boses ng isang babaeng handang lumaban. Kailangan kong bawiin ang hustisya para sa anak ko. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang dating pamilyar na mga kalye ay tila naging estranghero. Ang ingay, ang bilis ng buhay, ang naglalakihang mga gusali lahat ay kabaligtaran ng payapang buhay na kanyang kinagisnan sa San Felipe. Humanap si Elisa ng isang maliit at murang apartment sa isang sulok ng Quezon City, sapat lang para sa kanilang dalawa ni Leo. Malayo sa karangyaan ng Makati kung saan nakatira ang mga ilustre. Ito ang kanyang magiging base, ang kanyang taguan, habang inihahanda niya ang kanyang mga susunod na hakbang. Nay, ang laki po pala ng Maynila, sabi ni Leo na nakadungaw sa bintana. Namamangha sa mga ilaw ng syudad. Mas malaki pa po sa dagat. Ngumiti si Elisa at niyakap ang anak. Oo anak. At sa isang malaking lugar, maraming nagtatagong sikreto. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay makipagkita kay Attorney Lorna Romero. Isang babaeng nasa mga 40, may matalas na tingin ngunit may mabait na ngiti. Sa maliit nitong opisina, ikinuwento ni Elisa ang lahat. Walang labis, walang kulang. Si Attorney Romero ay tahimik na nakinig. Paminsan-minsay tumatango at nagsusulat sa kanyang notepad. Pagkatapos ng kanyang salaysay, sumandal si Attorney Romero sa kanyang upuan. Mrs. Ilustre, o mas gugustuhin mo bang tawaging Miss Santos? Elisa na lang po. Sagot niya, Elisa. Ang kwento mo ay parang isang pelikula. Ang problema, sa korte kailangan natin ng higit pa sa isang kwento. Kailangan natin ng ebidensya. Alam ko po. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Kailangan ko ng tulong ninyo para makuha ang mga iyon. Nagsimula ang kanilang tahimik na investigasyon. Ang unang target ni Elisa, ang mga taong dating malapit sa pamilya Ilustre na maaaring may alam. Naalala niya si Aling Nelia, ang kanilang dating mayordoma na matagal nang naglingkod sa pamilya. Bigla na lang itong pinaalis ilang buwan matapos siyang mawala. Sa tulong ng isang kaibigan ng abogado, nahanap nila ang tinitirhan ni Aling Nelia sa isang simpleng komunidad sa Taguig. Nag-disguise si Elisa, nagsuot ng malaking salamin at isang simpleng bestida para hindi siya makilala. Kinakabahan siyang kumatok sa pinto. Isang matandang babae na ang buhok ay halos puti na ang nagbukas. Nang makita siya, nanlaki ang mga mata ni Aling Nelia. Senyora, Elisa, ikaw ba yan? Paano? Pwede po ba tayong mag-usap sa loob, Manang Nelia? Pakiusap ni Elisa. Sa loob ng maliit na bahay, habang umiiyak, ikinuwento ni Aling Nelia kung paano siya basta na lang pinaalis ni Doña Esmeralda. Wala raw akong silbi. Masyado na raw akong matanda. Ang totoo, masyado na akong maraming nalalaman.
Ano po ang mga nalalaman ninyo, Manang, tungkol kay Senyora Isabel? Noong mga panahong iyon, bago pa siya mabuntis, lagi ko siyang naririnig na kausap si Doña Esmeralda tungkol sa mga doktor, sa mga treatment. Alam niyo ba, halos isumpa niya ang mundo dahil hindi siya mabuntis-buntis. Imposible raw sabi ng doktor niya noon dahil may problema sa kanyang matris. Isang mahalagang impormasyon. Isang hapon, habang nanonood ng telebisyon si Leo sa kanilang apartment, isang business news segment ang nag-feature kay Mateo Ilustre bilang Businessman of the Year. Nay, yung lalaki po sa magazine, turo ni Leo. Ang yaman po siguro niya, no? Tignan niyo po yung kotse niya. Bakit po parang kamukha ko siya? Natigilan si Elisa. Sa 10 taon, ngayon niya lang napagtanto ang mga mata ni Leo. Ang hugis ng panga. Oo, isang batang bersyon ni Mateo. Isang katotohanang hindi maitatanggi ng kahit sino. Niyakap niya ang anak. Nagkakataon lang yun, anak. Bago siya umalis, may inabot si Aling Nelia sa kanya. Itinago ko to, Ma'am Elisa. Baka sakaling makatulong. Isang lumang cellphone, kay Senyora Isabel yan. Itinapon niya dahil may bago na siyang modelo. Kinuha ko, akala ko'y magagamit ko pa, sa opisina ng abogado. Isang tech expert ang tumulong sa kanila na i-retrieve ang mga lumang files mula sa telepono. Karamihan ay mga pictures at walang kuwentang mensahe. Ngunit sa isang deleted items folder, may nakita sila. Isang serye ng mga text messages. Ang mga petsa ay tugma sa mga linggo bago siya mawala. Mula kay Doña Esmeralda, anong sabi ng doktor? We are running out of time. Kailangan na nating ituloy ang plano B. Sagot ni Isabel, negative pa rin, Doña. Ayaw kumapit. I need a few more weeks. I will handle it. Mula kay Doña Esmeralda, hindi na tayo pwedeng maghintay. The teacher is a problem. Baka biglang magbago ang isip ni Mateo. Find a donor. Now, ako na ang bahala sa lahat. Donor. Plano B. Mga salitang nagpapatunay ng isang mas malalim at mas madilim na sabwatan. Hawak ni Elisa ang cellphone na parang isang gintong susi. Ito na ang simula. Ngunit kinagabihan, habang pauwi siya sa kanyang apartment, isang itim na van ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana. Ang nakaupo sa loob, nakasuot ng itim na salamin kahit gabi, ay ang pinakakilalang tauhan ni Doña Esmeralda. Tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Isang pamilyar, malamig, at mapagmataas na boses ang kanyang narinig. Akala mo ba talaga makakabalik ka nang hindi ko nalalaman? 10 taon kang nagtago, Elisa. Sana ay nanatili ka na lang sa kung saang butas ka nang galing. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan pa ng araw. Ang banta ni Doña Esmeralda ay parang malamig na bakal na dumampi sa balat ni Elisa. Sa loob ng ilang araw, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ipinagutos ni Ate Romero na pansamantala siyang manatili sa isang safe house, malayo sa apartment kung saan siya natunton. Si Leo ay pansamantalang ipinagbilin sa isang pinagkakatiwalaang pamilya ng abogado. Kailangan nating magdoble ingat, Elisa. Alam na nilang narito ka. Ibig sabihin, gagawin nila ang lahat para patahimikin ka. Seryosong sabi ni Attorney Romero sa kanilang tagpuan. Pero hawak natin ang mga text messages. Giit ni Elisa. Patunay yon na may plano sila. Oo, patunay na may plano silang gumamit ng donor. Ngunit maaari nilang sabihin na ang donor na iyon ay isang sperm bank. Legal iyon. Ang kailangan nating patunayan ay panlilin lang. At ang tangkang pagpatay sa'yo, mahirap iyon. Habang pinag-aaralan nilang muli ang mga ebidensya, bumalik sa isipan ni Elisa ang sinabi ni Aling Nelia. Dat halos isumpa niya ang mundo
dahil hindi siya mabuntis-buntis. Imposible raw sabi ng doktor niya noon dahil may problema sa kanyang matris. Kung may problema sa matris ni Isabel, kahit pag gumamit sila ng donor, mahihirapan pa rin siyang mabuntis. Ang mga text ay nagpapatunay na ayaw kumapit ng treatment. Ngunit ilang linggo lang matapos siyang itulak sa dagat, lumabas ang balita na buntis si Isabel. Paanong nangyari iyon? May isa pa po siyang nabanggit? Sabi ni Eliza kay Attorney Romero. Sabi ni Manang Nelia. Noong mga panahong iyon, bago lumaki ang tiyan ni Isabel, nagkaroon daw siya ng isang biglaang wellness trip. 2 linggo siyang nawala, mag-isa, walang kasamang sinuman, kahit si Mateo. Nagsalubong ang kilay ni Attorney Romero. Saan daw nagpunta? Hindi alam ni Manang Nelia, pero ang sabi, nagpapahinga raw para sa kalusugan niya at ng magiging baby. Dito sila nag-focus. Sa tulong ng kanilang investigador, sinubukan nilang alamin ang lahat ng naging biyahe ni Isabel sa mga panahong iyon. Luma na ang mga records, ngunit may isang bagay na lumabas. MGA credit card transactions. May isang malaking booking sa isang mamahaling resort sa Batangas. Isang exclusive wellness spa na kilala sa pagiging pribado. Ang pangalan, Paraiso del Sol. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Eliza. Kinuha niya ang lumang magazine na may picture ng pamilya ilustre. Tinitigan niya ang mukha ng batang lalaki na anak ni Mateo at Isabel. Kahawig nga ba ito ni Mateo? O baka ng ibang tao? Hinalungkat niya ang mga lumang social media accounts. Mga kaibigan, mga dating kakilala, mga lumang larawan. Hanggang sa isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga nakatag na litrato sa isang lumang account ni Isabel, isang album ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ng album, College Days. Isa-isang tiningnan ni Eliza ang mga larawan. Mga party, mga outing, hanggang sa isang group picture ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Katabi ni Isabel sa litrato ay isang lalaki. Ang caption, Me and my one and only love, Rico, number throwback. Ang mukha ng lalaki, ang hugis ng labi, ang mga mata, kamukhang kamukha ito ng batang lalaki sa magazine. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang sinesearch niya ang pangalan ng lalaki, Rico Suarez. Lumabas ang kanyang profile at sa kanyang work history. Isang detalye ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Resort Manager, Paraiso del Sol, Batangas, 2014-2016. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang plano B, ang donor, ang biglaang wellness trip, ang dating kasintahan, ang pagkakahawig. Ang plano B ni Isabel ay hindi ang sperm donor. Ang plano B niya ay si Rico. Dali-dali niyang tinawagan si Attorney Romero. Attorney, alam ko na ang lahat. Hindi lang panlilin lang ang ginawa nila. Mas malaki pa rito. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya ni Eliza. Isang unknown number. Akala niya ay ang mga tauhan na naman ni Doña Esmeralda. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na 10 taon na niyang hindi naririnig. Isang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy nagdudulot ng kirot. Eliza, ikaw ba yan? Si Mateo? Nalaman kong, buhay ka. Nakatayo si Mateo Ilustre sa kanyang opisina sa ika-40 palapag ng Ilustre Tower. Mula sa salaming dingding, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusali, ang mga abalang sasakyan sa ibaba lahat ay simbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit sa loob niya, isang malaking gulo ang naghahari. Buhay si Eliza. Ang balitang iyon na inihatid sa kanya ng kanyang ina
na may kasamang galit at pagbabanta ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang mundong maingat niyang itinayo sa loob ng 10 taon. Ang kasal niya kay Isabel ay isang negosyo, isang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ina, isang paraan para magkaroon ng tagapagmana na magpapatuloy sa kanilang pangalan. Ang kanilang anak, si Miguel, ay isang paalala ng kanyang responsibilidad. Mahal niya ang bata. Oo, ngunit may isang kakaibang distansya sa pagitan nila na hindi niya maipaliwanag. Ngunit si Eliza, ang pangalan pa lang ay nagbabalik ng isang sakit at isang pagsisisi na matagal na niyang ibinaon. Naaalala niya ang simple nitong ngiti, ang kabaitan nito, ang pagmamahal nitong walang hinihinging kapalit. Isang pagmamahal na tinapon niya. Pumasok si Doña Esmeralda sa kanyang opisina na hindi man lang kumakatok. Nakausap mo na ba ang mga abogado? Ang mga private investigator? Anong ginagawa mo, Mateo? Nakatunganga ka lang dyan. Ma, ano po ba talaga ang nangyari noon? Tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay kinukwestiyon ang bersyon ng kwentong alam niya. Sabi ninyo, umalis siya. Sabi ninyo, sumama siya sa ibang lalaki. At naniniwala ka pa rin sa babaeng iyon? Tumaas ang boses ng matanda. Mateo, ginagamit ka lang niya. Ngayon, bumalik siya dahil naamoy niya ang pera ng pamilya. Gusto niyang manira. Gusto niyang kuhanin ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung buntis nga siya noon sa anak ko? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Huwag kang maging tanga! Sinabi na ng mga doktor. Imposible! Huwag mong hayaang sirain ng isang hamak na babae ang isipan mo at ang pangalan ng pamilyang ito. Puno ng galit na tinalikuran siya ng kanyang ina. Ayusin mo to, Mateo. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa ng paraan. At alam mo kung paano ako gumalaw. Naiwan siyang nag-iisa, hawak ang namumulang pisngi. Ang takot sa kanyang ina at ang bigat ng kanyang konsensya ay naglalaban sa loob niya. Sa isang sulsol ng hindi maipaliwanag na damdamin, kinuha niya ang numero ni Elisa mula sa isang source. Tinawagan niya ito. Nang marinig niya ang boses nito, ang boses na 10 taon niyang hindi narinig, isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya'y matagal nang patay ang muling nabuhay. Ngunit ang pag-uusap ay nauwi lang sa wala. Puno ng sakit at galit ang mga salita ni Elisa at sinobas siya para sumbatan ito. Kinabukasan, sa utos ng kanyang ina, ipinatawag siya sa isang sikretong lugar, isang abandonadong warehouse. Doon, nakita niya ang isang lalaking bugbog sarado at nakatali sa isang upuan. Sino yan? Tanong niya sa tauhan ng kanyang ina. Siya si Rico Suarez, sir. Ang dating karelasyon ni Ma'am Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Sa tabi ng lalaki, naroon si Isabel, namumutla at nanginginig. At sa isang sulok, si Doña Esmeralda, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono, kalmado, ngunit nakakatakot. Anong ibig sabihin nito, ma? Ang ibig sabihin nito, anak, sabi ng matanda, ay niloloko ka rin ng asawa mo. Itong lalaking ito, siya ang tunay na ama ni Miguel. Parang isang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Mateo. Tumingin siya kay Isabel na umiiyak na ngayon. Tumingin siya sa bugbog na si Rico at tumingin siya sa kanyang ina na walang bakas ng anumang emosyon. Lahat sila ay may bahagi sa isang malaking kasinungalingan. At siya, nasa gitna ng lahat, ang pinakabulag. Isang hapon, hindi niya natiis. Ipinahanap niya sa kanyang driver kung saan nakatira si Elisa. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang tinted na kotse, pinanood niya ang isang eksena na sumugat sa kanyang puso. Nakita niya si Elisa nakasuot ng simpleng duster
na masayang nakikipaghabulan sa isang batang lalaki sa isang maliit na parke. Ang tawa ng bata ay umabot hanggang sa kinaroroonan niya. At nang humarap ang bata, nakita niya ito, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang ngiti, walang duda. Anak niya ito, umuwi siyang tuliro. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Isang dekada ng kasinungalingan, isang dekadang nawala sa piling ng kanyang tunay na anak. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding pressure mula sa kanyang ina at sa takot na gumuho ang lahat, ginawa niya ang isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Humarap siya sa media. Sa isang press conference na ipinatawag ng kanilang kumpanya, binasa ni Mateo ang isang inihandang pahayag. Isang babae mula sa aking nakaraan, si Ginang Elisa Santos, ang muling nagpakita. Ang kanyang mga paratang ay walang basehan at malinaw na isang uri ng pangingigil. Iniwan niya ako 10 taon na ang nakalilipas at ngayon ay bumabalik siya para sirain ang aking pamilya. Nais kong ipaalam sa publiko na hindi ako magpapasindak sa kanyang mga kasinungalingan. Habang sinasabi niya ang bawat salita, ang bawat camera flash ay parang isang suntok sa kanyang kaluluwa. Alam niyang nagsisinungaling siya at alam niyang sa pagpili sa kanyang pamilya, tinatalikuran niya ang katotohanan at ang sarili niyang anak. Ang press conference ni Mateo ay parang isang bagyo na sumalanta sa munting mundong sinisikap buuin ni Elisa. Kinabukasan, ang kanyang mukha ay nasa lahat ng pahayagan at news program. Ang kwento ay binaliktad. Siya ang naging kontrabida. Isang desperadong babae na naghahabol sa yaman ng kanyang dating asawa. Gold digger, homewrecker, sinunggaling. Iyan ang mga salitang isinisigaw sa kanya ng mga reporters na nag-aabang sa labas ng gusali ng opisina ng kanyang abogado. Kinailangan siyang isakay sa isang sasakyan na may heavily tinted windows para lang makalabas. Gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Mas masakit pa sa unang beses dahil ngayon, hindi lang siya ang nasasaktan, kundi pati na rin ang dangal ng kanyang anak. Attorney, anong gagawin natin? Tanong niya kay Attorney Romero. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi nila ako pinapakinggan. Ang buong mundo, galit sa akin. Ito ang tinatawag na trial by publicity, Elisa. At napakagaling ng mga ilustre dito. Sagot ng abogado, bakas ang pag-aalala. Ginamit nila ang kanilang impluwensya para kontrolin ang naratibo. Ngunit hindi tayo susuko. Ang katotohanan ang pinakamalakas nating sandata. Ngunit ang pamilya ilustre ay hindi pa tapos. Ang press conference ay simula pa lamang pala ng kanilang malupit na ganti. Isang hapon, habang sinusundo niya si Leo mula sa bahay ng pamilyang pansamantalang nag-aalaga rito, 2 police car ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang mga unipormadong pulis. May dalang isang papel. Ms. Elisa Santos? Tanong ng isang opisyal. Ako nga po. Bakit po? Kinakabahang sagot ni Elisa, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Leo. May warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ano? Kidnapping? Sinong kinidnap ko? Halos pasigaw niyang tanong. Hindi makapaniwala. Ang batang kasama ninyo, sagot ng pulis. Itinuro si Leo. Ayon sa reklamong isinampa ni Mr. Mateo Ilustre, ang bata ay anak niya na 10 taon na ninyong itinatago at ipinagkakait sa kanya parang isang masamang biro. Ang lalaking tumanggi at tumalikod sa sarili niyang anak, ngayon ay ginagamit ang batas para sabihing siya ang biktima. Hindi totoo yan. Anak ko siya, sigaw ni Elisa habang pilit siyang pinapasok sa police car. Nanay! Nanay! Saan po nila kayo dadalhin? Umiiyak na sigaw ni Leo habang hawak ng isang social worker. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot
at pagkalito. Leo! Anak! Sinubukan niyang kumawala. Sinubukang abutin ang kanyang anak, ngunit masyadong malakas ang mga pulis. Mula sa bintana ng police car, kitang-kita niya ang umiiyak na mukha ni Leo habang unti-unti silang lumalayo. Bawat hikbi ng kanyang anak ay parang 1,000 kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang bawat tunog ng sirena ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat metro na lumalayo sa kanyang anak ay parang isang paglalakbay patungo sa impyerno. Sa loob ng malamig na selda, mag-isa si Elisa. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak ng ibang mga preso at ang sarili niyang mga hikbi. Nawala na ang lahat. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang pangalan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang anak. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mukha ni Mateo sa press conference. Ang malamig at walang emosyon nitong mga mata. Naalala niya ang boses ni Doña Esmeralda sa telepono. Ang tawa ng tagumpay. Nagtagumpay sila. Dinurog nila siya hanggang sa wala nang matira. Sa sandaling iyon, sa sahig ng malamig na selda, naramdaman ni Elisa ang tunay na kahulugan ng kawalan. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Tinalo na siya. Ang unang 24 na oras sa loob ng selda ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Elisa. Ang bawat segundo ay isang pagdurusa. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang umiiyak na mukha ni Leo. Nasaan na kaya ang kanyang anak? Sino ang nag-aalaga rito? Alam ba nitong babalikan siya ng kanyang ina? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, bumukas ang rehas ng selda. Pumasok si Attorney Romero. Ang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng determinasyon. Elisa, kumusta ka? Mahinahon nitong tanong. Attorney, si Leo, ang anak ko. Humihikbing sabi ni Elisa. Nasa pangangalaga siya ng DSWD sa ngayon. Maayos ang kalagayan niya, pag-assure ng abogado. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat para mabawi siya. Paano? Paano, attorney? Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. Tingnan niyo ang ginawa nila sa akin. Naniwala ang lahat sa kanila. Umupo si Attorney Romero sa kanyang tabi. Sa isang malamig na sementadong upuan. Oo, hawak nila ang media. Hawak nila ang simpatya ng publiko. Pero may isang bagay silang hindi kayang kontrolin. Ano po yun? Ang katotohanan. Sabi ni Attorney Romero, ang mga matay matalas. Elisa, ang kasong isinampa nila laban sa'yo ang pinakamalaki nilang pagkakamali dahil sa pag-angkin nila kay Leo. Binigyan nila tayo ng karapatang hingin ng isang bagay na matagal na nating gustong gawin. Ang DNA test? Bulong ni Elisa. Tumango si Ate Romero. Eksakto. Isang urgent petition for a court-mandated DNA testing. Dahil inaangkin nila ang bata at inaangkin mo rin, ang korte na ang magpapasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. At hindi lang si Leo ang isasama natin sa petisyon. Sino pa po? Ang batang itinuturing nilang anak, si Miguel. Hihilingin nating isailalim silang dalawa sa pagsusuri para isang beses lang malaman ng buong mundo kung sino ang tunay na tagapagmana at kung sino ang produkto ng isang malaking panloloko. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Elisa. Ang sandatang ginamit ng mga ilustre laban sa kanya ang pag-angkin kay Leo ay siya rin palang magiging susi sa kanilang pagbagsak. Gawin po natin, sabi ni Elisa. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng bagong lakas. Itataya ko na po ang lahat para sa anak ko. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mateo. Pumasok siya sa visiting area. Ang mukha ay gusot, ang mga mata ay namumugto. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito. Walang yabang, walang kapangyarihan.
isang taong mukhang nagdurusa. Eliza, hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ito. Patawarin mo ako, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Hindi ko gustong mangyari to. Napilitan lang ako. Ang nanay ko. Ang nanay mo? Putol ni Eliza. Ang boses ay malamig. Lagi na lang siyang dahilan mo, Mateo. 10 taon na ang lumipas. Pero duwag ka pa rin. Walang sariling paninindigan. Alam kong wala akong kwenta. Pero maniwala ka. Eliza, pinagsisisihan ko ang lahat. Lalo na nang makita ko siya. Ang anak natin. Huwag mo siyang tawaging anak natin. Matigas na sabi ni Eliza. Dahil sa oras na tinalikuran mo kami sa harap ng buong mundo, nawalan ka na ng karapatan. Tumayo si Eliza para bumalik na sa selda. Kung nandito ka, para humingi ng tawad para gumaan ang loob mo, umalis ka na. Dahil hinding-hindi ko ibibigay yon sa'yo. Lumipas ang mga araw. Ang petisyon ay isinampa. Sa umpisa, sinubukan itong harangin ng mga abogado ng mga ilustre, ngunit nanaig ang korte. Ang DNA test ay isang karapatan na hindi pwedeng ipagkait. Itinakda ang araw ng paglilitis. Sa tulong ni Attorney Romero, nakapagpiyansa si Eliza. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ng mga kamera at tanong mula sa media. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Humarap siya sa kanila. Ang mukha ay payapa, ngunit matatag. Wala po akong ibang sasabihin, sabi niya sa mga mikropono. Maliban dito, malapit nang lumabas ang katotohanan. Hayaan nating ang siyensya at ang batas ang humusga. At sa huli, sigurado akong mananaig ang tama. Ang kanyang mga salita, na puno ng kumpiyansa, ay nag-iwan ng pagdududa sa isipan ng ilan. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno. Naroon ang buong pamilya, ilustre, nakaupo sa isang hanay. Si Doña Esmeralda, mayabang pa rin ang itsura. Si Mateo, hindi makatingin ng diretsyo. At si Isabel, na hindi mapakali sa kanyang upuan, ang mukha ay maputla at pawisan. Sa kabilang panig, si Eliza, mag-isa, kasama ang kanyang abogado. Payapa, handa. The court is now in session. Pumukpok ang martilyo ng hukom. Ang lahat ay natahimik. Nasa aking mga kamay ang resulta ng DNA comparison na isinagawa sa pagitan ni Mr. Mateo Ilustre at ng 2 bata na sina Leo Santos at Miguel Zamora Ilustre. Ito ay isinagawa ng isang independent and accredited forensic laboratory. Bumaling ang hukom sa mga abogado. Are both parties ready to hear the results? Ready, Your Honor? Sabay na sagot ng 2 panig. Huminga ng malalim ang hukom. Binuksan niya ang selyadong envelope. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang 1 oras. Ang tibok ng puso ni Eliza ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na, ang huling baraha. Ang buong silid hukuman ay nakabibingi sa katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa hukom, naghihintay sa mga salitang magpapabago sa takbo ng buhay ng lahat ng naroroon. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa mula sa dokumentong hawak niya. Batay sa resulta ng DNA analysis, para sa batang kinilalang si Miguel Zamora Ilustre. Huminto sandali ang hukom. Tila binibigyan ng diin ang bawat salita. Ang probability of paternity ni Mr. Mateo Ilustre ay 0%. Uulitin ko, 0%. Hindi siya ang biological father ng bata. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong courtroom. Ang mga kamera ay sabay-sabay na nag-flash. Nakatutok sa pamilya Ilustre. Si Doña Esmeralda ay nanigas sa kanyang upuan. Ang mapagmataas niyang postura ay biglang gumuho. Si Mateo naman ay napayuko. Dahan-dahang napahawak sa kanyang ulo, na para bang hindi niya kayang tanggapin ang katotohanang isinasampal sa kanya.
Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Isabel. Hindi! Hindi totoo yan! Bayad kayo! Binayaran niyo ang korte! Sigaw niya, napatayo. Ang mukha ay puno ng takot at pagkabaliw. Silence! Order in the court! Sigaw ng hukom. Malakas na ipinupukpok ang kanyang martilyo, binaliwala ni Isabel ang utos. Tumingin siya kay Mateo, puno ng pagmamakaawa. Mateo, maniwala ka sa akin. Kasinungalingan yan. Anak mo si Miguel. Anak natin siya. Ngunit si Mateo ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Nawasak ng isang katotohanang matagal nang nasa harap niya ngunit pilit niyang binalewala. Hindi pa tapos ang hukom. Itinaas niyang muli ang papel. At para naman sa batang kinilalang si Leo Santos. Tumingin ang hukom kay Eliza. Isang bahagyang paglambot ang mababakas sa kanyang mga mata. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng 99.9999% probability of paternity. Si Mr. Mateo Ilustre ang kanyang biological father. Sa sandaling iyon, isang malayang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Eliza. Luha ng tagumpay. Luha ng katarungan. Pagkatapos ng 10 taon ng pagdurusa, sa wakas, kinilala ng batas at ng siyensya ang katotohanan. Hindi na nakapagtimpi si Isabel. Sa gitna ng kanyang pagkasira, ibinaling niya ang kanyang galit sa taong alam niyang may kagagawan ng lahat. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Doña Esmeralda. Kasalanan mo to, sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Pinilit mo akong gumawa ng paraan para magkaanak. Pinilit mo akong humanap ng donor dahil baog ang anak mo at tinulungan mo akong itago ang katotohanan. Ang lahat ng tao sa courtroom ay natigilan. Ang sikretong matagal na nilang itinatago ay isiniwalat na parang isang sirang dam. Anong pinagsasabi mo, Isabel? Nababaliw ka na. Depensa ni Doña Esmeralda. Sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad. Hindi ako baliw! Ganti ni Isabel. At alam mo rin kung ano ang ginawa natin sa kanya. Itinuro niya si Eliza. Pinlano nating patayin siya. Ikaw ang nagsabi na kailangan siyang mawala para maging malinis ang lahat. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang pag-amin sa tangkang pagpatay sa harap ng korte. Arrest them! Utos ng hukom sa mga guwardiya. For perjury, conspiracy, and attempted murder, habang kinakaladkad ng mga pulis si Isabel at Doña Esmeralda palabas ng courtroom, ang dalawa ay nagsisigawan at nagsisisihan. Ang imahe ng isang makapangyarihan at perpektong pamilya ay tuluyan ng nadurog at naging abo sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Mateo. Naglakad siya papalapit kay Eliza, ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay puno ng malinaw na pagsisisi at sakit. Eliza. Ako. Patawarin mo ako. Halos pabulong niyang sabi. Tinitigan siya ni Eliza, hindi ng galit, kundi ng awa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang abogado. Pinipigilan itong humarang. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang kwintas na may maliit na picture frame. Binuksan niya ito at ipinakita kay Mateo. Sa loob, isang maliit na larawan ni Leo na masayang nakangiti. Pagkatapos, tumalikod siya. Hinila niya ang kamay ng kanyang abogado. Habang naglalakad siya papalabas, ramdam niya ang mga mata ni Mateo na nakasunod sa kanya. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay tapos na. Isinara na niya ang libro. Paglabas niya sa pinto ng courtroom, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Isang bagong liwanag. Isang bagong simula. Sa di kalayuan, naghihintay ang isang sasakyan mula sa DSWD. At sa loob nito, alam niya, ay ang kanyang nag-iisang yaman. Ang kanyang si Leo.
Ilang buwan ang lumipas mula sa tinaguriang paglilitis ng dekada, ang pangalang ilustre na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman ay naging simbolo na ngayon ng kasinungalingan at krimen. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak. Si Doña Esmeralda at Isabel ay parehong nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ngunit malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sa tahimik na nayon ng San Felipe, muling natagpuan ni na Eliza at Leo ang kanilang paraiso. Ang dagat ay naging saksi sa kanilang muling pagsasama. Ang bawat hampas ng alon ay tila paghilom sa mga sugat ng nakaraan, sa tulong ng isang malaking financial settlement na ipinagkaloob sa kanila ng korte mula sa mga natirang ari-arian ng mga ilustre. Tinupad ni Eliza ang kanyang pangarap. Nagpatayo siya ng isang maliit ngunit magandang eskwelahan sa tabi ng dalampasigan. Ang munting paaralan ni Maya, ipinangalan niya rito bilang pag-alala sa pagkataong nagbigay sa kanya ng lakas at bagong buhay. Libre ito para sa lahat ng mga anak ng mangingisda sa kanilang nayon. Doon, muli siyang naging guro. Bawat umaga, ang maririnig sa paligid ay hindi na sigawan sa korte o mga flash ng kamera, kundi ang masayang tawanan ng mga bata at ang tunog ng kanilang pag-aaral. Si Leo, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nanatiling isang masayahin at mapagmahal na bata, ang anino ng kanyang ina. Isang hapon, habang naglalakad si Eliza sa dalampasigan at pinapanood ang papalubog na araw, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita sa di kalayuan. Si Mateo. Mas payat, may mga puting hibla na sa kanyang buhok. Ang dating kumpiyansa at yabang sa kanyang tindig ay napalitan ng kapakumbabaan. Hindi nagulat si Eliza. Alam niyang darating ang araw na ito. "Eliza!" Bati ni Mateo, ang boses ay mahina. "Anong ginagawa mo dito, Mateo?" Tanong ni Eliza. Kalmado ang tono. "Wala na sa akin ang lahat," sabi ni Mateo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kumpanya, ang mansyon, ang pangalan, at nararapat lang sa akin yon. Tumingin ito sa karagatan. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kayo. Iniisip ko ang 10 taon na sinayang ko. Ang 10 taon na sana'y kapiling ko ang aking anak. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Huminga ng malalim si Eliza. Ang pagsisisi ay hindi na maibabalik ang nakaraan, Mateo. "Alam ko," mabilis na sagot ni Mateo. At sa pagkakataong ito ay humarap na sa kanya. May luha sa mga mata nito. "Hindi ako nandito para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong wala na akong karapatan dyan. Nandito ako para magpaalam. At para humingi ng pahintulot." "Pahintulot para saan?" "Aalis na ako. Magsisimula ako sa ibang bansa kung saan walang nakakakilala sa akin. Ngunit bago ako umalis, gusto ko sanang hilingin na payagan mo akong magpadala ng suporta para kay Leo. Hindi bilang isang ama, kundi bilang isang taong may utang na loob sa kanya, utang na isang buong buhay." Tinitigan ni Eliza si Mateo. Sa wakas, nakita niya sa mga mata nito ang anino ng lalaking minsan niyang minahal, isang lalaking naligaw. Naging duwag, ngunit sa huli ay natutong harapin ang kanyang pagkakamali. "Hindi namin kailangan ng pera mo, Mateo. Okay na kami," sabi ni Eliza. "Pero kung iyan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, tatanggapin ko para sa kinabukasan ni Leo." Isang tipid na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa labi ni Mateo. "Salamat, Eliza. Salamat." Bago ito tumalikod, may isa pa itong sinabi. "Siya ba? Masaya ba siya?" "Sobra," sagot ni Eliza. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Masaya kami." Tumango si Mateo at nagsimulang maglakad palayo. Ang anino nito ay dahan-dahang nilalamon ng papalubog na araw. Hindi na muling lilingon pa. Kinagabihan, bago matulog, niyakap ni Leo ang kanyang ina.
Nay, sino po yung kausap niyo kanina? Hinaplos ni Elisa ang buhok ng anak. Isang kaibigan mula sa nakaraan. Anak, siya po ba ang tatay ko? Natigilan si Elisa. Dahan-dahan siyang umupo at iniharap sa kanya ang anak. Oo, anak. Siya ang tatay mo. Bakit po siya umalis? Dahil minsan, ang mga tao ay gumagawa ng mga maling desisyon. At ang mga desisyong iyon ay may mga kahihinatnan. Pero tandaan mo to, Leo, sabi ni Elisa, habang hinahawakan ang magkabilang pisngi ng anak. Kahit ano pa man ang nangyari, hindi nagbago ang katotohanan na nanggaling ka sa pagmamahal at nandito si nanay. Mamahalin ka. Nang higit pa sa sapat, niyakap ni Leo ang kanyang ina ng mahigpit. Mahal na mahal din po kita, nanay. Kayo lang po, sapat na. Habang yakap ang anak, isang sulat ang nakita ni Elisa sa ibabaw ng kanyang mesa. Galing ito sa isang National Foundation para sa mga kababaihan. Isang imbitasyon. Hinihiling nila na kung maaari, ibahagi niya ang kanyang kwento sa kanilang gaganaping National Summit para magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa libo-libong kababaihan na nakakaranas ng parehong pagsubok. Napangiti si Eliza. Oo, handa na siya. Handa na siyang ibahagi ang kanyang kwento. Ang entablado ay maliwanag. Sa kanyang harapan, daan-daang mukha ng mga kababaihan ang nakatingin sa kanyang mga mukha na may iba't ibang kwento, iba't ibang pinagdaanan, ngunit may iisang kislap sa mga mata, pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang hawak ang mikropono. Ito ang unang pagkakataon na haharap siya sa ganito karaming tao, hindi bilang biktima na pinagpipiyestahan ng media, kundi bilang isang panauhing pandangal, isang survivor. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Elisa Santos. Hindi na niya ginamit ang apelyidong ilustre. Hindi na niya kailangan. Marami po sa inyo ang marahil ay pamilyar sa aking kwento. Isang kwento ng pag-ibig, ng pagtataksil, at ng isang mahabang laban para sa katarungan. Ngunit ngayong hapon, hindi po ako narito para ikwento ang mga sakit na aking dinanas. Narito po ako para ibahagi sa inyo ang mga aral na aking natutunan. Tumingin siya sa mga nakikinig. Bawat salita ay mula sa kanyang puso. Natutunan ko na ang pinakamalaking kasinungalingan na maaari nating paniwalaan ay ang kasinungalingang hindi tayo buo kapag walang pag-ibig mula sa iba. Hinanap ko ang aking halaga sa pagmamahal ng isang asawa, sa pagtanggap ng isang pamilya. Ngunit sa proseso, nawala ko ang aking sarili. Nang mawala sa akin ang lahat, doon ko lang natagpuan ang tunay kong lakas. At ang lakas na iyon ay hindi nagmula sa galit o sa pagnanais na maghiganti. Ito ay nagmula sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Sa isang sulok ng audience, nakita niya si Leo, kasama si Mang Lando, na masayang kumakaway sa kanya. Ngumiti siya. Ang pagmamahal na iyon ang nagbigay sa akin ng tapang na bumangon mula sa pagkakalunod. Hindi lang sa dagat, kundi sa dagat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Iyon ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi laging madaling makuha, ngunit ito ay laging karapat-dapat na ipaglaban. Sa lahat po ng kababaihan na nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga dumadaan sa matinding pagsubok, nais ko pong sabihin ito. Ang inyong kwento ay hindi nagtatapos sa sakit. Ang bawat sugat, bawat luha ay maaaring maging simbolo ng inyong katatagan. Huwag ninyong hayaang tukuyin kayo ng inyong nakaraan. Dahil kayo, sa inyong sarili, ay sapat na. Kayo ay buo. Kayo ay malakas. At higit sa lahat, pagtatapos niya, ang boses ay puno ng emosyon. Kayo ay may kakayahang maghilom, bumangon, at magmahal muli.
magsimula sa pagmamahal sa inyong sarili. Isang malakas at matagal na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marami sa mga kababaihan ang tumayo. May mga luhang namumuo sa kanilang mga mata. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng inspirasyon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng yakap ni Leo. "Nay, ang galing-galing niyo po." "Salamat, anak ko," sagot ni Elisa, habang hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Kinagabihan, magkasama silang naglakad sa dalampasigan ng San Felipe, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Ang hangin ay sariwa, at ang tunog ng alon ay payapa. Umupo sila sa buhanginan, at gumawa ng isang maliit na sandcastle. "Nay, magtatayo po tayo ng isang kaharian," sabi ni Leo. "Isang kaharian kung saan lahat po ay masaya at mabait. Magandang ideya yan, anak," nakangiting sabi ni Elisa, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanya, kundi isang guro na nagpatatag sa kanya. Ang hinaharap ay hindi na isang bagay na nakakatakot, kundi isang blankong pahina na handa niyang sulatan ng mga bagong kwento ng pag-asa at kaligayahan. Tumingala siya sa karagatan. Ang dating lugar ng kanyang trahedya ay siya na ngayong lugar ng kanyang kapayapaan. Hindi na siya si Elisa Ilustre, ang asawang biktima. Hindi na rin siya si Maya, ang babaeng walang alaala. Siya, si Elisa Santos. Isang guro, isang ina, isang babaeng muling natutong magmahal, hindi ng iba, kundi ng buhay mismo, sa pinakasimple at pinakapuro nitong anyo. At iyon, para sa kanya, ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Eliza. Isang kwento na nagpatunay na gaano man kadilim ang gabi, palaging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay isang ilaw na kayang talunin kahit ang pinakamatinding dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Elisa. Naramdaman po namin ang inyong mga komento, ang inyong galit, at ang inyong tuwa kasama niya. Ngayon, nais po naming marinig mula sa inyo. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng pag-iibigang pinaghiwalay ng tadhana? O isang kwento ng pamilyang sinusubok ng panahon? I-comment nyo lang po sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, mula po sa amin dito sa inyong paboritong channel, maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso.